kaibigan, dito na ako sa naglalakad papunta sa trabaho. Galing sa bahay, naglalakad. Pagdating dito, naglalakad ulit dahil walang bus punta doon sa trabaho ko. Kailangan talaga lalakarin na gusto. Kaya yun, napikit ko sa inyo paano dito sa abroad. Akala ninyo na masigasig o maano dito, maano yung nag-abroad, ano ba yun, maganda naman ang buhay sa totoo lang kung nagtatrabaho ka, kung may trabaho ka. Kung walang trabaho, kasi dito binabayaran lahat, walang libre. Yan ang katotohanan. Kaya kailangan mo talaga magtrabaho, maghanap ng trabaho kung wala kang trabaho. Kaibigan, ang ganda ng langit, blue, pero malamig pa rin kahit ganyan. Sabi ko na nga kanina, buhay abroad hindi katulad sa buhay natin doon sa ating mga lugar kung saan man tayo manggaling. Doon, diyan sa ano natin, kung may mararamdaman ka sa iyong sarili, pwede ka mag-stay sa bahay kahit ilang araw. Dito hindi ka pwede ganun. Pwede naman kung sadyain mo, ay wala kang maliban na lang kung marami ka ng ipon dito na hindi mo pinapadala. Kung hindi ka magtrabaho, stay ka lang sa bahay, kung meron ka nararamdaman, mayroon ka pang bayad ng bahay, ang upa. Kaya dito, kahit may sakit ka, kung kaya mo pa, kailangan mo rin magtrabaho, kailangan mo din sumugod sa trabaho para makapira ka. Kasi walang magbibigay dito sa iyo ng pera, hindi ka ililibre dito ng bahay. Kahit may sakit ka, kailangan mo magbayad. Diba? Yan ang istorya ng abroad. Maliban na lang sa mga ibang lugar, mag-abroad ka, libre ang bahay dahil nakakontrata ka. Kahit mo gustuhin na tumira sa ibang bahay, ay wala kang magagawa kasi nakakontract ka doon sa amo mo. Kaya pagtiisan mo yun sa loob ng 2 taon kung yun ang nasa kontrata mo. Kahit anong hirap, kahit anong bigat ng trabaho, kung kaya mo tiisin mo. Kahit may sakit ka, minsan nagtatrabaho ka pa rin sa amin. Hindi ka pwede na may sakit ka na hindi ka magtrabaho doon. Maliban na lang kung sabihin ng amo mo na magpahinga ka muna doon. Yun sa mga mga mababait na amo. Pero kung mga hindi mababait, hindi mangyayari yun. Diba?
Kaya mga kaibigan, mga pamilya, kailangan natin, kung mayroong mga pinapadala sa atin na mga mahal natin sa buhay, kailangan natin pag-ingatan. Kung mayroon tayo mga pinaghahanap buhay natin ang pera na kailangan natin ingatan. Maganda ipangpuhunan, pero siguraduhin na hindi malulusaw, matutunaw. Yun ang maganda. Pero kung kainin lang lahat, panggastos lang lahat, wala. Pagdating ng panahon, ang magtatrabaho, makauwi na, ay kawawa. Walang naipunda. Kaya yan ang napakasakit isipin. Hindi basta-basta makabroad. Pag doon ka pa hindi ka pa nakaalis, gusto mo na makaalis ka na para makapunta ng abroad, para makapagtrabaho, para makapag-ipon ng pera. Pero pagdating mo doon, kung hindi maganda ang napuntahan mo, gusto mo na umuwi agad-agad. Yan ang dito naman sa amin, kasi sa iba ang kami, may freedom kami dito. Nasa amin na yun. Yung bus. Nasa amin na yun. Na nag-stay sa bahay. Oo. Nag-stay sa amo. Yung nag-stay sa amo, yung mga kinukuha ng mag-living in, maka full time. Pero mayroon din mga amo, kahit naka full time ka, outside ka, hindi ka makatira doon sa kanila. Pupuntahan mo lang araw-araw. Pero ako ngayon, hindi na. Pagod na ako mag-living in. Simula ako dito sa itong lugar na ito, hindi na ako nag-living in. Ayaw ko na mag-living in. Kasi mahirap mag-living in. Kahit may pinag-uusapan na mga oras bago ka pumasok, pag nandoon ka na, hindi rin masusunod yun. Kasi tulad ko, hindi naman na ako makatiis kung mayroon ako nakikita dyan mga nakakalat o may mga kailangan patulungan sa loob ng bahay. Makakatulong din, tumutulong din ako. Kaya hindi ko matutupad yung pag-uusapan na kung anong oras ko pagtrabaho, yun na yun. Wala na akong gagawin. Kundi yun lang ang pinag-usapan namin bago ako pumasok. Pag doon ka na, mababago din. Hindi rin masusunod yun. Yan, mga kaibigan, ang diferensya sa mag-living in at saka sa hindi mag-living in. Pasensya na mga kaibigan ko, hinihingal ako sa paglalakad ko. Kasi medyo mataas-taas kasi yung dadaanan dito papunta doon. Tingnan niyo pagkakita ko sa inyo. Yan. Medyo
may pagkataas-taas konti ng lalakarin. May hill konti. Yan. At saka yung araw, ang ganda-ganda ng araw. So yan mga kaibigan. Istorya dito sa mga nag-abroad. Doon sa abroad, okay lang ako doon sa mga nadadaanan na mga dati ko. Okay naman ako. Kahit pa paano, ganda naman ang trato nila sa akin. Pero mas lalo na dito. Mayroon araw din, i-istorya ko din sa inyo kung paano nangyari ito. Bakit ako nakapunta dito sa lugar na ito. Para malaman ninyo kung paano ako nakarating dito sa lugar na ito. Na hindi ko pinaghirapan at hindi ko anuhan ng pera, pinaglaanan ng pera. Ang ano ko lang nagpatatag lang ng kalooban. Yan. Kaya may araw din ikakwento ko rin sa inyo kung bakit ako nakapunta rito sa lugar na ito. Lakad-lakad pa tayo ng saglit, papakita ko sa inyo mga lugar. Sa totoo lang nakikita nyo na siguro ito, pero ipapakita ko sa inyo ulit. At saka maganda ang ano ngayon, maganda ang panahon ngayon mga kaibigan. Kasi, kahit may malamig siya, may araw din siya. Yan ha. Yan. Ay naku, mayroon ano doon. Ano ba yun? Pino-close nila ang daanan doon. Mayroon na doon. Kailangan mag-ano ako sa tao yun. Hindi ako pwede mag-daan sa kalsada. Pwede. Masasagasaan pa na tayo ng sasakyan. Yan, papakita ko sa inyo mga kaibigan. Hindi pwede, hindi ako dadaan dyan. Ayun. Nakanin. Dumaan ako. Hindi pwede doon sa kalsada katulad sa lalaki kanina. Dumaan sa tabi ng sasakyan na yun. Eh. Kasi may mga sasakyan magpapatakbo, apurado. Hindi ka mamalayan, nandyan nasagi ka na pala. Ay. Yan mga kaibigan. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa sa Allah na ginagabayan niya ako na para hindi ako mapahamak sa mga ginagawa. Hintayin ko yung makaalis yung bago ako yan, pinadaan ko muna yung sasakyan para sigurado na ligtas ako sa kapahamakan. Ayan mga kaibigan. Yan. Ang ganda-ganda nga. Ang ganda-ganda ngayon. Yan. Ang ganda ng kahit malamig siya, okay ang
habang naglalakad ka. Hindi naman masyadong maramdaman mo yung lamig. Init pa rin ang katawan mo sa paglalakad. Yan. Siguro mga kaibigan, magpapaano na ako para sa inyo. Siguro tatagpusin ko na ito. Magkita-kita na lang tayo ulit sa next video ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang dito na. See you next time.